Yes. Amen. Ito po, dako na po tayo sa ating sa ating pong Bible study. So, batiin ko po muli ang bawat isa na mapagpalang araw po, mapagpalang gabi na. Ganon din sa iyo, my Lord God. We praise you, Lord. Tama yung ating pag-aaralan sa ating mga na-share. Yung sa mga na-share nga ni Auntie Helen kanina. So, ang ating pong pag-aaralan po is rejoice, pray, and give thanks even when life is hard. So, kahit po mahirap talaga, nakakaranas tayo ng paghihirap, is kailangan po nating mag-rejoice, mag-pray at magpasalamat po sa ating Panginoon. Amen. So, ito nga po yung naisip kong topic. Last week nga po, di ba, na-mention natin last week yung mga pinagdaanan or pinagdadaanan nating trials o mga pagsubok sa ating mga buhay. So, yun nga po, kahit nga po tayo ay Kristiyano na at mananampalataya ng Panginoon, is hindi pa nga rin po tayo exempted sa mga pagsubok po sa buhay. So, ang kaibahan nga lang po, ay we find peace nga po and hope in God. Kaya nagiging thankful pa din po tayo kahit tayo nga po ay may mga pinagdadaan ng mga pagsubok. So, yung topic nga rin po natin last week, di ba, yung about sa true worship. And it is part nga po ng pag-worship natin sa Panginoon, ang pagre-rejoice, pag-pray at pagpapasalamat kahit nga po tayo ay dumaranas sa matinding pagsubok. Dito po maano yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kaya it is part nga po ng true worship natin sa ating Panginoon. And ang scriptural passage nga po natin ay mababasa nga po sa sa book of 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. So familiar na po tayo rito sa verse na to. So basahin ko po. Ang sabi po diyan, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So, papuri po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. So, may tatlo po tayong points na pag-aaralan nga po. Yung first point nga po natin is rejoice even when life is hard. So, parang kaya po ba nating mag-rejoice or magalak kapag nga po tayo ay dumadaan sa pagsubok? So, ang natural na iisipin nga po ng tao or ang natural response ng tao is parang delusional naman niya tayo na magagalak ka habang dumaranas ka sa pagsubok. So parang yun yung natural response ng tao, na it is delusional na bakit ka magagalak, dumadaan ka na nga sa pagsubok. So yan po yung natural na isip ng tao. Ngunit yun nga po, ang nagsulat nga po nito si Apostle Paul, di ba? Kilala naman po natin si Apostle Paul na madami po siyang pinagdaan ng trials habang sinusulat niya nga po ito. So, madami nga po siyang, habang sinusulat niya nga po ito is na-experience niya nga po yung iba't ibang klase ng trial. So, na-experience niya nga po na mabugbog, magulpi, or batuhin ng bato, or na-shipwreck pa nga po siya at nakulong pa nga po siya. So, na-experience niya rin po ang maraming problema habang nag-share nga po ng gospel. Ngunit, ang sabi niya nga po rito is rejoice always. So, kahit sa nagsulat nga po nito, di ba, nakaranas siya ng maraming problema. Ngunit ang inan niya pa nga po rito is rejoice always. So, yan po yung magalak po tayo palagi. Yan po yung command and encouragement nga po sa atin dito. Dahil alam nga po ni Apostle Paul na ang Panginoon ay kasama niya through those trials nga po na na-encounter niya. So, ganun din po sa atin na
kasama po natin ang ating Panginoon, kaya kaya po nating magalak or mag-rejoice habang tayo nga po ay dumaranas sa pagsubok. So kagaya nga po ni Apostle Paul. So yun nga po, ganun din po sa atin when we experience trials and tribulation. So sometimes nga po, 'di ba, a loss of a loved one or health conditions. So hindi po natin may iwasan, but we will find joy nga po, and we will find joy nga po in the Lord. And yung joy nga po na ito, it will overpower the trials na may encounter natin. So yung mararamdaman nga po nating joy, kaya po tayo nakakapag-rejoice kahit dumaranas nga po tayo sa pagsubok, is ma-overpowered nga po yung mga trial na pinagdadaanan natin itong joy na ito, dahil alam naman po natin nakasama natin ang Panginoon. And we know na wala nga pong permanente dito sa mundo. Everything will perish nga po. At yun nga po, yung hope nga po natin or yung pag-asa nga po natin is nasa ating Panginoon. So yun ay share nga po kanina ni Ante Helen, yung hope nga po natin ay matatagpuan nga po natin sa Panginoon. Kaya we can rejoice nga po even we are experiencing difficulties. Kaya even when life is hard, magagawa po nating mag-rejoice or magalak, dahil ang hope nga po natin ay nasa Panginoon at hindi nga po dito sa mundo na hindi nga po permanente. So yun nga po, hindi po natin kailangan pasanin ang mga problema na parang pasan natin ang mundo sa bigat, because God is always there for us nga po. So ang sabi nga po sa 1 Peter chapter 5 verse 7, di ba? Casting all your care upon the Lord, for He cares for you. So ganun po, mahalaga po tayo sa ating Panginoon. Mahal niya po tayo, and He is faithful nga po sa atin, na kahit nga po talikuran natin siya, ay hindi niya po tayo magagawang talikuran. So ganun po ka-faithful ang ating Panginoon. Hindi niya po tayo magagawang talikuran kahit tayo po ay nakagawa ng maraming kasalanan. So yun nga po ang kaibahan natin, dahil ang ating Panginoon nga po ay talikuran natin ng Panginoon, hindi po tayo tatalikuran. So ganun po siya ka-faithful sa atin. Kaya dapat po tayong magalak or mag-rejoice, dahil nga po ang Panginoon ay hindi niya nga po tayo magagawang iwan at talikuran. So basta tayo po ay nagtitiwala nga po. Basta tayo nga po ay nagtitiwala at sumasampalataya sa Kanya. Parang nag-ano si Ate Mimi. Ayun, si Ate Mimi. Praise God, nakahabol si Ate Mimi. So, yun nga po. We can rejoice even when life is hard. Kahit nga po mahirap talaga ang buhay, we can kayang-kaya po natin magalak, dahil we can find hope nga po sa ating Panginoon. Yung joy nga po, ang kagalakan nga po, is ang Panginoon nga po ang nagbibigay sa atin ito. Kaya yun nga po, sabi po diyan sa Philippians chapter 4, di ba? Verse 4, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. So, Amen. So, yan po yung command and encouragement nga po sa ating mga mananampalataya, na we must rejoice in the Lord always. Dahil He is able nga po na pakalmahin nga po ang storm. Yung prayer nga po ni Mel kanina na ba? He is able na pakalmahin nga po ang storm. So, kahit nga po ang storm ay sumusunod sa ating Panginoon. Kaya we can rejoice. Kayang-kaya niya nga pong pakalmahin ang mga storm na sa ating buhay nga po. So, makakapag-rejoice nga po tayo every time na may mga problema tayo. Kahit mahirap nga po ang buhay, makaka-find tayo ng reason para magalak at mag-rejoice. And sabi rin po sa Romans chapter 12 verse 12,
rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. So rejoice in hope because our Lord nga po ang ating hope, ang ating pag-asa nga po. So and we must be patient nga po sa oras ng ating sa oras na nakaka-experience nga po tayo ng tribulation sa ating buhay. Dahil ito nga pong tribulation na to is lilipas at lilipas din ito. Dahil yun nga po we need to be patient because nothing is impossible to our God nga po. And God is bigger than our problems. Kaya we need to be patient and trust in Him always. So, yun po yung magiging attitude natin na we need to be patient in times of tribulation dahil our God is bigger than our problems nga po. Kaya we must trust in Him. And syempre po we need the constant communication nga po. Kaya ang sabi po dito, be constant in prayer. We need a constant communication nga po sa ating Father in heaven. So dapat lagi po tayong nakikipag-communicate at nakikipag-usap sa Kanya. Amen. Through prayers nga po. Dahil sa isang relationship nga po, napaka-importante ng communication. Kaya dapat po lagi po tayong constant in prayer. Kaya ito nga po yung second point nga po natin na pray even when life is hard. So, manalangin po tayo. Ang sabi nga po diyan, pray without ceasing. Yun nga po, napaka-importante ng communication and prayer. And yung prayer nga po is our communication to God. So, we can pray to Him anytime, anywhere, dahil hindi po siya limited by time and space. Amen. And ang prayer nga po is an act of our worship nga rin po kay Lord, di ba? Yung true worship nga po natin. We acknowledge God na kahit hindi man natin siya nakikita with our visible eyes, but we know we can still we know that He is there. We can still see His creation nga po. So kahit hindi man po natin siya nakikita with our visible eye, so alam naman po natin na nandun siya, nararamdaman natin siya at nakikita natin yung kanyang creation. And we know and we believe na yun nga po, He is here at kasama natin siya. So yun, di ba nga po, parang hangin, di ba? Hindi natin nakikita ang hangin pero nararamdaman natin at alam natin na nandyan. So, ganun din po si God because God is Spirit nga po. So, hindi man po natin siya nakikita in our visible eye, but we know, nararamdaman nga po natin na nandun siya. At yun nga po, kung mapapansin nga po natin sa mga tao, kapag may problema lang, tsaka lang may isipan na mag-pray or manalangin sa Diyos, di ba? Na ginagawa ng tao na parang genie ang Panginoon na yung kanilang mga kagustuhan ang masunod. At yun nga po, kapag hindi nasunod yung kanilang pinagpe-pray is nasisisi pa nila or sinisisi pa nila ang Panginoon kapag hindi nga na-answer yung kanilang mga prayer. So hindi po ganun mag-work ang ating Panginoon. Hindi po siya genie na kung ano yung gustuhin natin is yung po yung ibibigay niya. So, iba nga po minsan china-challenge pa ng tao ang Panginoon. So, for example nga, di ba, Lord, sagutin mo lang tong panalangin ko, hindi na ako mag-iinom. So, parang binibigyan pa natin ng challenge ang Panginoon, di ba? Hindi na ako maninigarilyo or hindi na ako magsusugal. Sagutin mo lang tong panalangin ko. And then yun nga nung for example, nananalangin siya na gumaling nga ang kanyang anak. Then nung gumaling nga, sabi niya, Lord, pagilingin mo lang yung anak ko, hindi na ako mag-iinom. So nung gumaling naman yung anak, nag-celebrate, nag-inom pa rin. So parang kinain niya rin yung prayer niya. So
So, hindi po ganun dapat ang ating panalangin. Hindi natin challenge ang Panginoon. Yes. So, ang panalangin po Give us natin your is hand. laging direct sa will ng ating Panginoon. At wag You po will nating wait for i-challenge the ang Lord ating... God. Yun nga po. Meron pa nga po, di ba, nananalangin na, Lord, nakakaawa naman yung anak ko, sa akin mo na lang ibigay yung sakit. So, mali rin po yung ganung panalangin na parang wini-wish mo pa na magkasakit ka. Imbes na, Lord, pagalingin mo nga po ang aking anak. Direkta mo na, pagalingin mo ang aking anak. Huwag mo nang sabihin na, ilipat mo po sa akin. Ako na lang po yung magkasakit, wag lang yung aking anak. So, mali rin po yung ganong panalangin. So, i-direct mo na, Lord, heal. Heal mo po yung anak ko na hindi na nga po siya magkasakit at hindi rin naman si Lord na ganun na ibibigay niya yung sakit sa iyo. So hindi naman po siya ganun. So kaya hindi rin maganda na parang iyaano mo yung sarili mo, i-offer mo na magkasakit ka, di ba? So hindi po ganun nang gumawa ang ating Panginoon. So yun nga po, every trials or problema nga po na kinakaharap natin is may purpose nga po ang Panginoon sa buhay natin. So it can be, yun nga po, for us to be able to grow in faith, or it can be the consequences nga po of our wrongdoing. So lahat nga po nangyayari, or kapag nakaka-experience nga po tayo ng problema or trial, so may purpose nga po ito kung bakit nga po nangyayari ito sa buhay natin. So it can make our faith even more stronger, di ba? Kapag nakaka-experience nga rin po tayo ng mga trials. So we need to do is to humble ourselves nga po at mag-submit nga po tayo sa will ni God sa buhay natin. At yun nga po, kapag sinagot na nga po or nakuha natin yung kasagutan sa ating mga panalangin, ay huwag po tayong makakalimot sa Panginoon na magpasalamat at yung constant communication nga po natin sa Panginoon, Ama, ay lagi pong nandoon or without ceasing. Di ba? May mga tao na kapag nakuha na nila yung pinanalangin nila or yung ano nila is nakakalimot na po sa Panginoon, is hindi na po sila nakakapanalangin kapag may problema lang lagi. So hindi po ganun ang ating as believers nga po, any seasons ng buhay natin, kailangan may constant communication pa tayo sa ating Panginoon. Kaya pray without ceasing nga po. So, yun po, everything that we do nga po. Kaya pray with everything, we must acknowledge God in our life. May mga small wins sa buhay natin, so we need to acknowledge God. When we have problems, we must acknowledge God. Yun nga po, whether we eat or drink nga po, we must acknowledge God. So manalangin po tayo at makipag-communicate nga po tayo sa Kanya palagi. Ang sabi nga po rito sa Philippians, di ba? Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. So with thanksgiving nga po. So ito nga po yung ating third point na give thanks even when life is hard. Kaya nga po nasabi rin dito na with thanksgiving. So give thanks even when life is hard. So sabi nga po diyan na sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So as believers nga po, we must have a grateful heart. So napakaraming reason po na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. So napakaraming reason nga po. So sa paggising pa nga lang po natin everyday, di ba? Laking pasalamat na may nalalanghap tayong hangin, may nakakain tayo. So isang pasasalamat na po 'yon sa ating Panginoon. So maraming rason po talaga. At yun nga po ang sabi diyan, in all circumstances, even when life is hard. So regardless nga po kung ano nga pong sitwasyon na kinakaharap po natin,
ngayon, we can find reason nga po to be thankful nga po kay God. So, we can always find reason na magpasalamat nga po tayo sa Panginoon dahil yung grace nga po niya sa atin is more than enough to sustain us. Yung grasya nga po na nagsusustain sa atin. So it is more than enough nga po upang makapagpasalamat nga po tayo sa Panginoon. So he can provide all we need. He can give all we need kung para nga po ito sa ating ikabubuti. So ibibigay niya nga po ito sa atin. Kung ito nga po ay kakabuti natin, naibigay niya nga yung kanyang bugtong na anak, di ba? Dahil naibigay niya nga ang kanyang bugtong na anak for us na para magkaroon nga po tayo ng redemption, ma-redeem nga po tayo sa ating mga kasalanan. At upang mailigtas nga po tayo sa tiyak na kapahamakan. Kaya nakakasiguro nga po tayo na kaya niya nga pong ibigay lahat sa atin kung ito nga po ay para sa ikabubuti natin. Amen. So, yun nga po, yung kanyang bugtong na anak is naibigay niya. What more pa yung ating everyday needs lang. Kayang-kaya niya nga pong ibigay yan sa atin. Basta nga po ito para sa ating ikabubuti. He can provide for us. He is our provider nga po. Ang kailangan nga lang po natin ay magtiwala at sumampalataya sa Kanya. And syempre, obey His commandments nga po and submit our lives to Him. So, yun po yung ating gagawin na magtiwala at sumampalataya and obey His commandments and submit our lives to Him. Yun nga po, di ba, sa mga trials nga po, di ba, masusubok kung yung faith natin is genuine talaga or kung tunay. Kung tunay nga po ba yung ating pananampalataya sa Kanya. So, masusubok nga po ang ating faith sa mga trials na darating sa ating buhay. Kung kapag nandyan ba yung mga problema ay nawawala na yung trust natin sa Panginoon at bineblame natin siya kung bakit tayo dumaranas ng mga trials. So, yun yung ang ating faith. Kumbaga, kapag nakaka-experience ka ng problema, magbabackslide ka na ba or magtitiwala ka pa rin sa Panginoon? So, yung sa Panginoon. Nga po, di ba, yung sa 3 times na miscarriage nga po ni Mel. So, nakakahanap pa rin po kami ng reason para magpasalamat. So, nagpapasalamat po kami dahil we have each other. So, yun po yung aming naging pasalamat sa Panginoon na kahit naka-experience nga po ng miscarriage si Mel, pero basta nandyan po magkasama po kami is thankful na nga po kami sa Panginoon. And then yun nga po, binigyan nga po kami ng bagong blessing ni Lord. So, maraming salamat nga po sa answered prayer nga po na ito. Amen. And yung for example nga po, di ba, for example, nung na-aksidente rin po kami ni Mel sa Saudi noon, yung binangga po kami sa may driver seat. So, may galing pa po kaming prayer meeting noon, tas na-aksidente po kami. So, tapos may sakay pa nga po kaming kaibigan at saka yung anak niyang bata na parang 1-year-old pa lang yung sakay namin noon. Na-aksidente nga po kami, then binangga nga po kami. So, but we thank God, hindi po namin i-blame si God na bakit galing pa kaming prayer meeting tas na-aksidente pa kami, di ba? So, we can't blame God na it is we can't blame God dahil kagagawan po ng tao yun na bumangga sa amin na nagmamadali tas binangga niya po kami. But instead, we thank God dahil sa protection na binigay niya nga po sa amin, lalo na nga po na may sakay kaming bata. So, yun nga po, sa lahat nga po ng circumstances, we can find reason to be thankful. So, yung nga po, yung reason nga po nakapagpasalamat kami sa Panginoon na
yung protection niya nga po is nandun na ibinigay niya nga po sa amin. Kahit nga po na aksidente kami, kahit galing pa nga po kami ng prayer meeting, no? But we thank God yung nga po nandun yung protection niya sa amin at wala nga pong kumbaga walang nasaktan. Parang nung tinanong ko nga kamusta kayo? Sabi, parang inano ko pa na nabanggawa tayo. So parang wala kami masyadong naramdaman. Parang lang, parang nagbump lang. Pero paglabas namin, nakita namin, talagang sirang-sira na pala yung sasakyan namin. So, we praise God na yung wala kaming naramdaman sa loob. Parang lang kami. Gumewang lang ng gano'n. Pero ang laki ng sira ng sasakyan namin. So, doon kami nagpasalamat sa Panginoon na Amen. yung protection niya is nandun sa amin. So, yun nga po, in all circumstances, makaka-find pa rin tayo ng reason na magpasalamat sa Panginoon. So, kahit na-aksidente kami, nakapagpasalamat pa kami sa Panginoon dahil nandun yung protection niya sa amin. Dahil yung sasakyan na yan is magagawa naman yan. But then yung kaligtasan ng mga tao na nasa loob is ang mas importante. Amen. So, and ang sabi nga rin po sa Psalms 106 verse 1, so praise the Lord, give thanks to the Lord, for He is good. So give thanks to the Lord, for He is good. His faithful love endures forever. So doon po tayo mag-focus nga po. Yun nga po yung panalangin ni Ate Jing kanina na wag sa left or sa right tayo tumingin. Na mag-focus lang po tayo sa Panginoon, mag-focus po tayo palagi sa kanyang goodness and faithful love nga po na ibinibigay niya nga po sa atin. And for sure, yun nga po, magkakaroon din po tayo ng grateful heart, ng heart na talagang grateful. And yung conclusion nga po natin sa ating pinag-aralan na rejoice, pray, and give thanks even when life is hard. For this is the will of God in Christ Jesus for you. So, hindi nga lang po kapag convenient sa atin or kapag nasa magandang sitwasyon po tayo, tsaka lang po tayo magbibigay ng papuri, panalangin, pasasalamat sa Salamat. we must rejoice, pray, and give thanks even when life is hard nga po. O in all circumstances. Dahil ito nga po ay kalooban ng ating Diyos na lumikha para sa atin, para nga po sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. So, ang challenge nga po natin is yung ating nga pong text na rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So, yan po yung application din natin sa ating mga buhay. So, hindi nga lang po dito magtatapos sa narinig lamang natin ito, kundi ito nga po ay ating ipapamuhay nga po. So, we can always find reason nga po to rejoice, to pray, and to thank God para nga po sa kanyang kabutihan sa atin. So, yun nga po, we can always find reason to rejoice, to pray, and to give thanks in all circumstances, even when our life is hard. So mag-rejoice po tayo at laging manalangin at laging magpasalamat sa ating Panginoon. Dahil ang hope nga po natin, ang ating pag-asa nga po ay nasa Panginoon. Amen.